Again, isang magandang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon, isa pong malaking kagalakan muli na tayo ay makakapagbahagi ng salita po ng Panginoon. At isang kagalakan din o isang pribilehiyo po na tayo ay muli magkasama-sama kahit na po tayo ay magkakalayo through FB. Tayo po ay pinagkakaisa po ng Panginoon sa kanyang pag-aaral ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon. Dito po sa Korea ay -12, no? Pero salamat sa Panginoon dahil ang patuloy na kalakasan, ang pag-iingat po niya sa amin, ang patuloy na ibinibigay po ng ating Diyos na buhay. Kaya bago po tayo magsimula, awitin nga po muna natin yung hindi ako pinabayaan. Tunay nga na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon sa loob ng 2020, ngayon po ay 2021 na. Nakita natin ang habag, ang biyaya, ang katapatan, ang mga pabor ng Diyos para po sa atin ay talagang nakalaan sa mga taong sumusunod at nagtitiwala po sa Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon, dakila po siya. Karapat-dapat po siyang purihin sa umagang ito. Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang biyaya nyo sa umagang ito na kahit na pangit yung mga sitwasyon, kahit nakabila ay mga virus o Diyos, pero kayo ay mas mahigit pa sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Kayo ang may kontrol ng lahat ng bagay, O Diyos. Hallelujah. Dahil kahit kailan hindi nyo kami pinabayaan, O Diyos. Ang inyong pag-iingat ay laging naandyan para sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tayo pong lahat, hindi ako pinabayaan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo, ang aming Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Mataas na papuri at pagsama, O Diyos, hallelujah.
Salamat po, Panginoon. Purihin kayo, Diyos. Sa huling pagkakataon, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan ay yung masasabi natin sa Kanya. Isa sa mga katangian niya na hindi siya nagpapabaya. Hindi ako pinabayaan. Ang pag-iingat niya'y lagi. Salamat aming Ama. Salamat aming Panginoon. Salamat Banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Salamat aming Banal na Espiritu. Pag-ibig niya walang kabantay. Itataas Kanyang pangalan. Papuri ko sa Diyos ibibigay. Salamat aming Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat aming Ama. Purihin po kayo sa umaga nito. Tunay na kayo hindi nagpabaya sa inyong mga lingkod. At ni isa man na hindi napahamak malibang hanapin namin yung sarili namin kapahamakan. Kaya napakabuti niyo, O Diyos. Kayo Diyos na mabuti, Diyos na tapat at kahit kailan na hindi nangiiwan sa bawat isa. Kaya hinihiling po namin ang pagsama niyo sa umaga nito. Samahan niyo po ako na gagamitin ninyo at hayaan niyo po ay mga nakakapanood through FB. Patuloy po silang magnasa, patuloy po silang mauhaw sa mga salita ninyo. Hindi lamang po daily routine yung panonood nila ng morning devotion, kundi po ito magrema, may apply po nila sa kanilang mga buhay. At higit po sa lahat ay mabago ang kanilang mga pananaw, kaisipan, na talaga kami pinaghahanda nyo na dahil sa pagbabalik po ninyo, O Diyos, gusto niyo kaming makasama. Maraming po salamat sa umaga nito. Ang pagpapala po ay sumakanila. Ang pagpapalang kaisipan, ang pagpapalang spiritual, O Diyos, ay matanggap po ng bawat isa na makikinig ng inyong mga salita. Purihin po kayo, dakilahin po kayo sa inyong mataas na papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Isang magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoong Diyos na ating tagapagligtas dahil siya po ay mabuti. No? Yung word na mabuti ay hindi natin kayang i-explain, hindi po natin kayang i-elaborate kung gaano siya kabuti. Pero alam natin na siya ay mabuting Diyos. In any aspect of our life, in any situation that we have, siya ay mabuting Diyos. Kaya sa umaga pong ito, hayaan natin na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Ito po ay makikita natin sa Salmo 116, verses 7 to 9 po. Nuulit ko po, Salmo 116, verses 7 to 9. Ang aking pong Biblia ay ang salita po ng Diyos. At kung kayo po ay may mga Biblia, dapat po talaga tayo may mga Biblia. Habang tayo ay nasa kanya-kanya mga bahay-bahay, nasa kanya iba't ibang lugar, no? Tayo ay mag-aaral ngayon ng salita po ng Panginoon. Sa Salmo 116, verse 7 to 9, ganito po ang sinasabi, magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin, sapagkat inililigtas niya ako sa kamatayan, sa kalungkutan at kapahamakan. Kaya mamumuhay ako ng malapit sa Panginoon dito sa mundo ng mga buhay. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Nung pong linggo ay ito rin yung topic namin, pero yung topic po namin ay verse 13 to 12 to 13 po, no? At napakaganda ng sinasabi po ng salita ng Diyos dito. Yung word na magpapakatatag ako, no? Sa Biblia, marami tayong mababasa na word na magpapakatatag, magpakatatag ka, magpakatibay ka. Dahil may mga darating sa iyong mga pagsubok, no? Una, sabi doon sa Biblia, marami tayong mababasa sa Biblia na kailangan nating magpakatatag. Kailangan nating magpakatibay, no? Yung pananampalataya, meron tayo, magpakatibay tayo, magpakatatag tayo. Marami tayong mababasa sa Biblia na ganung term. At dahil doon, makikita natin ano yung kasunod ng magpapakatatag. Bakit ka kailangan magpakatatag, di ba?
So dito, makikita natin bakit ba tayo nagpapakatatag, bakit kailangan tayong tumibay sa paglilingkod sa Panginoon. Una, kailangan natin magpakatatag dahil may mga pagsubok, given na po yan. Habang ikay naglilingkod sa Panginoon, habang ikay patuloy na lumalakad sa kalooban ng Diyos, given na yon. Hindi na po natin dapat pagtakhan yung may mga pagsubok tayo. Pangalawa, may mga problema. Pangatlo, may mga alalahanin. Pang-apat, may iba't ibang klase ng mga pag-uusig. Pag-uusig sa pamilya, pag-uusig sa anak, pag-uusig sa asawa, di ba? At pag-uusig sa kung anumang bagay. Pero dito sa binasa po natin sa 7, ng Salmo 116 verse 7, parang kakaiba po sa pandinig ko. Sa pandinig ko po, no, kakaiba. Bakit? Kasi ito po ay pumukaw ng aking ng pananaw ko. Binigyan po ako ng isang revelasyon ng Panginoon dito na sabi po dito sa 7, Salmo 116 verse 7, magpapakatatag ako. Yung word na magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti. No? Yung word na mabuti. Kaya nga sabi ko po kanina, ang Diyos ay mabuti, hindi natin kayang i-elaborate o hindi natin kayang sabihin, hindi natin kayang bigyan ng kahulugan, ay hindi natin kayang bigyan ng sukat kung gaano kabuti ang Diyos. Pero alam natin, in any aspect of our life, ang Diyos ay mabuti. Alam natin yan. Pinatunayan niya sa atin ng Panginoon. Maraming pabor, maraming pagpapala, maraming pag-iingat ang ibinigay sa atin ng Diyos. No? Kaya dito makikita natin, magpapakatatag ako. Yung sumulat po nito, halos si David po ang sumulat nito, si Haring David, no? Sabi niya, magpapakatatag ako. Ang mismong inuutusan niya, yung kanyang sarili na siya ay magpapakatatag. Hindi dahil dadanas siya ng pagsubok, given na po yun, given na. Sinabi ko nga kanina, given na yon, no? Hindi dahil sa dadanas siya ng mga pagsubok, hindi dahil sa dadanas siya ng mga trahedya, hindi dadanas siya ng mga pag-uusig, hindi dadanas siya ng iba't ibang klase ng pangungutya sa kanyang buhay. Kundi magpapasalamat siya dahil ano, ang Panginoon ay mabuti. Mabuti ang Diyos sa kanya. Kaya siya magpapakatatag dahil ang Diyos ay mabuti sa kanya. Amen. Dahil ang Diyos ay mabuti sa kanya. Kung si Haring David na sabi niya, magpapakatatag ako dahil ang Diyos ay mabuti sa akin, tayo, kaya rin natin sabihin yan. Magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. Mabuti sa akin. Hindi dahil may pagsubok tayo. Kaya natin masasabing, kaya tayo binibigyan ng babala ng Panginoon na magpakatatag ka, magpakatibay ka, huwag kang malupay-pay. Diba? Minsan dumadating sa atin yung point na gano'n. Lalo na sa mga lingkod na ng Panginoon talaga na masasabi natin, mahaba na yung paglilingkod na nagawa nila sa Panginoon. May time na dumadating talaga minsan tayo ay nanghihina, tayo ay nanlulupay-pay, pero hindi po yung dahilan para tayo hindi muling bumangon at magpatuloy ng paglilingkod sa Panginoon. Diba? Ilang bagyo na dumaan sa ating sa Pilipinas, no? Ilang bagyo, ilang baha, ilang lindol. Pero nakikita natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pinabayaan. Ang kanyang pag-iingat ay laging laan. Sabi po dito, no? Bakit tayo hindi pinabayaan ng Panginoon? Sabi po dito sa verse 8, sapagkat iniligtas niya ako sa kamatayan, kalungkutan, at kapahamakan. Kamatayan, kalungkutan, at kapahamakan. KKK, no? Kung noong panahon ni sino bang presidente sa atin noon? Yung KKK, di ba? Makikita natin yung panahon ng sa historical, katapangan, yung ganun word, no? Pero sa Panginoon, ililigtas tayo ng Diyos. Dahil ililigtas tayo ng Panginoon mula doon sa kamatayan, kalungkutan, at kapahamakan. Yung lamang tatlong yun ay sapat na para tayo makapagpatuloy, para sabihin natin na talagang siya ay mabuting Diyos. In any aspect of our life, mabuti siya. Mabuti ang Panginoon. Kahit ikay nasa bingit ng bangin, nasa bingit ng kamatayan. Meron ako isang patotoo dito sa Korea, no? Na-compose niya yung kanta na hindi siya pinabayaan ng Panginoon, si Pastora Jenny Valiao, no? Nung siya ay, sabi niya, siya ay nakasakay sa bus,
at naandun na siya na para mahuhulog sila sa bangin, na-compose siya yung hindi siya pinabayaan ng Panginoon eh. Yung time na mahuhulog na siya sa bangin, yung bus nila ay mahuhulog na sa bangin, no? Doon niya nasabi hindi talaga siya pinabayaan ng Panginoon. Doon niya nabikas na mabuti ang Diyos. Diba sabi sa 1 Thessalonians 5:16, tama po ba ako? 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, no? Verse 16 to 18. Sabi po doon, laging magalak, laging manalangin, at laging magpasalamat sa Panginoon. Kahit pangit yung sitwasyon, kahit alam mong hindi mabuti yung sitwasyon, kahit alam mo na may pinagdadaanan ka, kahit alam mo yung mga sitwasyon ay hindi ganun ka smooth, no? Kahit na ang pamilya mo ay magulo, kahit na ang pamilya mo ay ganito, ganito, lagi natin idideklara na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Bakit? Kasi deserve ng Panginoon. Yung word ng mabuti ay sa Kanya lamang po ginagamit. Diba? Mabuti ang Diyos. Siya'y tapat, hindi nagkukulang, hindi nagpababaya. Sabi nga ng Biblia, hindi pa man binibigkas ng iyong bibig, tinupad na ng Panginoon yung panalangin mo para sa mga ibang tao. So ganun, ang Diyos hindi siya nahuhuli o hindi siya nauuna. Kasi siya ay mabuting Diyos. So magpapasalamat lang ba tayo kapag tayo ay may mga pinagdadaan ng pagsubok? Magpapasalamat ka lang ba kapag may mga nakalampas ka sa mga trahedya? Di ba napakasarap magpasalamat sa Panginoon kapag wala kang nararanasan mga pagsubok? Napakadaling magtaas ng kamay kapag ikaw ay walang pagsubok na nararanasan. Di ba kapag may pagsubok tayong nararanasan, punta tayo sa simbahan. Pastora, pag-pray niyo po ako. Pagkatapos na may pag-pray ka, tumugon ng Diyos, nawala ka na ulit. Di ba? Tapos pag may problemang dumating, may mga trahedya, punta ka ulit sa simbahan. Hingi ka ulit ng panalangin sa mga pasto, sa mga yung pastora. At ang gagawin naman ng pastora, ipag-pray ka ulit. Di ba? So ano yung nakikita natin, Diyos? Nakikita natin doon. Ang Diyos talaga ay mabuti, tumutugon siya sa bawat pangangailangan natin. Pero tayong tao, hindi tayo nagiging seryoso sa paglapit sa Panginoon. Kaya lang tayo nagiging seryoso sa paglapit sa Panginoon dahil tayo ay may nararanasan. Dahil tayo may nararamdaman. Kung kayo may sakit, no? At talaga sinabi na sa ng doktor na wala nang lunas. Wala nang lunas, tanging ang himala na lang ng Panginoon o himala na lang ng Diyos. Kaya ikaw ay gagaling. So ikaw, yung gagawin mo, yung pinakamabuti mo na kasi alam mo lang himala na lang ng Panginoon eh. Diba? Maglilingkod ka na sa Panginoon. Yung buong buhay mo, ibibigay mo na sa Panginoon. At kapag nakita ng Panginoon yung paglilingkod mo, pinagaling ka niya, tapos bigla ka mawawala sa hulog, no? Pupunta ka na sa iba, ikaw na ay magliliwaliw. Diba? So doon makikita natin talaga na ang Diyos hindi siya nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hebrews 13:8, no? Kung paano siya gumawa sa kapanahunan ng mga propeta, kung paano siya gumawa sa kapanahunan ng mga nina Moses, Abraham, Jacob, Isaac, di ba? Ganun din siya gagawa ngayon. Pinapatunayan niya na talaga siya ay mabuting Diyos. Tayo, paano natin papatunayan sa Panginoon na tayo ay mabuting lingkod ng Diyos? Kapag pa may pagsubok, doon ka lamang dadalo. Kapag pa may mga trahedyang nangyayari sa iyo, doon ka lamang lalapit sa Panginoon. Diba? Sabi po dito sa 9, kaya mamumuhay ako na malapit sa Panginoon dito sa mundo ng mga buhay. Kaya yung sumulat nito, no, talagang makikita natin sa buhay niya. Makikita natin sa buhay niya, sa pamumuno niya sa Israel. Pinagtagumpay siya ng Panginoon for 40 years. Bakit? Kasi lagi siyang malapit sa Panginoon. Yung komunikasyon niya ay laging malapit sa Panginoon. Diba? Yung relasyon niya ay laging malapit sa Panginoon. Yung relasyon ay laging malapit sa Panginoon. Kaya hindi natin masasabi na sa ating sarili na hanggang dito na lang ako, taga-upo na lang ako, taga-ganto na lang ako, ito na lang yung magagawa ko. No. Hindi tayo tinawag na taga-upo, tayo tinawag na taga-sunod ng Panginoon. Diba? Kaya wala tayong maidadahilan sa Panginoon eh. Talagang siya'y mabuting Diyos. Sabi dito, magpapakatatag ako dahil
ang Panginoon ay mabuti sa akin. Hindi niya sinabing, magpapakatatag ako dahil maraming pagsubok. Magpapakatatag ako dahil punong-puno ako ng trahedya. Magpapakatatag ako dahil iba-iba yung aking nararanasan. Mga pangit na sitwasyon, mga pangit na pangyayari. Diba? Dito po sa Korea ay in-extend po nila yung yung pagdalo sa mga simbahan, no. Dati po ay 10, ngayon ay 5 na lang. Sabi ko nga sabihin na lang sana sa amin na bawal na magsimba, no. Para yung mga tao na talagang gustong-gusto nila magsimba ay hindi talaga sila hindi na talaga sila umasa, no. Pero may nag-text nga sa akin, Pastora, gusto ko na po dumalo. Ano po ba ang sitwasyon, di ba? Yung may mga ganong tao na nauhaw sa Panginoon, no? At sabi ko, sige po, tapos na naman yung ating ban. Ngayon po, in-extend pa hanggang January 17. Kasi po ay pumasok na yung pangalawang virus po dito, yung variant na sinasabi nila na airborne, no? Dinadala po siya ng hangin. Bukod sa COVID-19, meron pang isa. At may mga bansa na nag-lockdown na. Sa Israel ay 1 milyon na ang affected. Pero makikita natin yung pabor ng Panginoon sa mga tapat na lingkod niya, no? Kung sa COVID-19, pinagtagumpay tayo ng Panginoon, mga kapatid ko. Etong pagpasok ng 2021, no? 2021, hindi na po magiging mabuti yung sitwasyon natin. Hindi na magiging mabuti yung ating panahon. Inihahanda na tayo ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. At sana, yung mga tapat na naglilingkod sa Panginoon, patunayan natin na talagang ang Diyos ay mabuti. Hindi lamang may mga natatanggap tayong mga biyaya, may mga natatanggap tayong pabor galing sa Panginoon. Kahit wala tayong matanggap na pabor at biyaya, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ikaw ay itatawid ng Panginoon. Kung noong 2020, itinawid tayo ng Panginoon. Ngayong 2021, itatawid muli tayo ng Panginoon. Nasa kamay niya ang pag-iingat po sa bawat isa sa atin. Kung talagang ikay tunay na Kristiyano, sumusunod sa utos, nananampalataya, matuwid ang pamumuhay, may kabanalan, kalugod-lugod. Sabi sa Romans 12:1-2, di ba? Ialay ninyo ang inyong mga buhay sa Panginoon, isang haing buhay, banal, kalugod-lugod. Sa Kanya, wag na tayong maging kaisipan ng mundo, di ba? Tapos na tayo doon sa kaisipan ng mundo. Ngayon ang iniisip na natin ay ang kalangitan. Ano yung dadanasin natin kapag tayo ay nasa langit na, sa tunay nating tahanan. Diba? Napakabuti talaga ng Diyos kasi inihanda niya lahat eh. From kay Eva at Adan, inihanda niya lahat ang pangangailangan nila. Hanggang sa atin, ang Diyos pa rin ang naghahanda ng mga pangangailangan natin. Paano mo sasabihin hindi mabuti ang Diyos sa iyo? Sa paggising mo pa lang, meron ka ng hininga. Sa paggising mo pa lang, nagigising ka pa. Diba? Sa paggising mo, ang salitang hallelujah ang lumalabas sa bibig mo. Diba? Imbis na tayo ay magmukmok, magmurmur, magngot-ngot, di ba? Imbis na tayo magngot-ngot, magbukmok, magmurmur, mag-isip na kung ano-anong bagay, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Lagi natin ideklara na siya ay mabuti, siya ay mabuti, siya ay mabuti. Bakit? Kasi talagang siya ay mabuting Diyos. Hindi natin kayang pasubalianan, hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang i-distinguish kung gaano kabuti ang Panginoon. Pero alam ko, tiyak ko na siya ay mabuting Diyos. Bakit? Nung naligtas tayo, isang kabutihan na yon para sa atin. Naligtas ka, iniahon ka ng Panginoon doon sa putik na pinagkalubugan mo. Isang kabutihan na po yun nung tayo ay naligtas. At tayo ay ngayon ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid ko, inuulit ko sa Salmo 116 verse 7-9. Pero ang big impact lang po na nagbigay sa akin dito ay yung 7. Sabi po dito, magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. In any aspect of our life, sa lahat ng sitwasyon, pangit man ang sitwasyon, magulo man ang sitwasyon, lagi nating ideklara na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Declaration. Hindi natin kailangan i-deklara, Panginoon, kawawa naman ako. Panginoon, nagturo sa ako. Panginoon, ito ang nangyayari sa akin. No. Huwag natin banggitin yun. Kasi makapagpapahina yun ng ating paglilingkod. Sabi nga sa Lamentation 3, kung iisipin mo yung mga bagay na
nakapanghihina, manghihina ka talaga. Pero isipin mo yung magagandang bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Muli kang lalakas sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo, iba't iba man tayo ng mga pinagdadaanan, iba't iba man tayo ng bansa na nakakarinig ng devotion na ito. Magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. Yung word na mabuti, isang salita na hindi natin kayang unawain, hindi natin kayang sukatin kung gaano siya kabuti. Basta nasabi lang ni Haring David, siya magiging matatag, magpapakatatag siya dahil hindi sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga trahedya, sa mga pag-uusig, sa mga kawalan, kamatayan, kahirapan, kagutuman, kundi magpapakatatag siya dahil alam niya na ang Panginoon ay mabuti sa kanya. Yung word na mabuti ay sapat na sa lahat ng pangangailangan natin bilang tayo ay isang tunay na lingkod ng Diyos. Alam natin na kapag tayo naglingkod sa Panginoon, hindi ito nawawalan ng kabuluhan. 1 Corinthians 15:58, our labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid ko sa Panginoon, totoo yun. Dito sa Korea, paunti na ng paunti ang Pilipino, no? Pero nakikita namin, sinasala kami ng Panginoon. Yung mga tapat na lingkod ng Panginoon, naiiwas sa simbahan, sinasala ng Diyos. Ginagawang glory to glory. Diba? Napakaganda nun kasi ikaw ay binabago ng Diyos from glory to glory. Kaya wala tayong maidadahilan sa Panginoon na, Panginoon, gusto ko nang bumitaw sa paglilingkod. Panginoon, nanlulupay-pay ako. Panginoon, nanghihina na ako. No. Huwag natin i-declare yun. Ang lagi i-declare natin ay kabutihan ng Panginoon para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod natin. Nandiyan ang banal na Espiritu na iniwan sa atin ng Panginoon. Nung namatay ang Panginoon, sinabi niya, iiwanan niya ang kanyang mga aliw para sa atin, para tayo ay bigyan ng kaaliwan. They comfort. Ang kanyang comforter ang iniwan niya sa atin para magpalakas sa atin. Kaya wala tayong dahilan para manlumo. Wala tayong dahilan para malungkot, para tumalikod sa Panginoon. Mga kapastoran, kamanggagawa, mga manggagawa ko sa Panginoon. Diretso lang ang laban. Sulong ng sulong. Dahil alam natin sa dulo, tayo ay magtatagumpay. Ulitin ko po, Salmo 116 verse 7. Magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. Mabuti sa akin. Dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. Given na yung mga problema, given na yan. Talagang habang tayo nabubuhay sa mundo, may problema tayo. Kahit wala ka sa Panginoon, may problema tayo. Pero yung kabutihan ng Panginoon, nakikita natin sa times na kailangan natin. Diba? Sinasalba tayo ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga kapahayagan, ng mga pabor. No? Pabor. Yung pabor ay binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya isang patunay na siya ay mabuti, maglingkod tayo ng totoo sa Panginoon. Ano tayo magpatumpik-tumpik pa. Ngayon pagpasok ng 2021, kung may mga hindi ka nagawa ng 2020, hindi mga magagandang bagay, o hindi maayos ang naging resulta, ngayon 2021, pagbutihin mo na yung paglilingkod sa Panginoon. Huwag na tayo yung mga pag natusok, iiyak. No? Pag natusok ay tutulo ang luha. Hindi na po yung panahon ng pagtulo ng luha ngayon, mga kapatid ko. Hindi na yung panahon ng tampuhan. Hindi na yung panahon niya ng mga maramdamin, no? Talagang gusto mo maglingkod sa Panginoon, dadalisayin ka ng Diyos. Katulad ng isang ginto. Ang isang ginto, dinadalisay sa pamamagitan ng apoy. Gaano kasakit ang mapasok ka sa kalan. Di ba? So, ganoon din ang pagdadalisay ng Panginoon. Dinadalisay niya tayo pure as gold. Para tayo maging matibay, matatag. Di ba? Tutuwa ako sa verse na to kasi hindi siya pangkaraniwan. Sabi na magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti. Hindi dahil may pagsubok tayong pagdadaanan. May mga trahedya, may mga panalay. Given na yon. Pero nasabi to ni Haring David, magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. Yung word na mabuti ay sapat na para ikaw ay makapagpatuloy sa laban natin dito sa mundong ibabaw. Purihin po ang Panginoon. Yung word na mabuti. Ulitin ko po, Salmo 116. Verse 7, magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa mensahe niyo po sa umagang ito.
Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy po kayong kumilos sa mga nakarinig, sa mga taong parang gusto na nilang bumigay sa paglilingkod, parang nawawala na sila ng gana o hindi na sila nauuhaw, nawawala na yung dating unang pag-ibig nila sa inyo. Hinihiling ko po, O Diyos, kayo ang patuloy na maglagay sa puso nila ng kauhawan muli sa inyong mga salita. Sa mga nakarinig nito at makakapanood pa mamaya, kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan na kapag narinig nila to, O Diyos, magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. Muli, i-renew nila yung kanilang vow sa inyo. Kung may mga tao na mga nakikinig na parang ang kanilang paglilingkod ay paghewang-gewang, O Diyos, ngayong 2021, nagpapakabuti na kami ng paglilingkod dahil alam namin malapit na po kayong dumating. Hayaan niyo po na gamitin niyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Kay Pastor Joel po ay makaabot sa iba't ibang parte ng Pilipinas at madinig sa iba't ibang parte ng mundo at madinig ang inyong mga salita para wala kaming maidahilan sa inyo na hindi namin narinig ang mga salita po ninyo. Kaya dalangin ko, O Diyos, pagpalain niyo ang lahat ng nakiisa sa morning devotion na to. Hindi ng pagpapalang physical, hindi ng pagpapalang emotional, hindi ng pagpapalang pinansyal, masigit lahat, O Diyos, pagpalain niyo ang kanilang mga spiritual na pamumuhay. Kaya muli, O Diyos, kami ay lumalapit sa inyo, inihiling ang gabay at patnubay ng inyong kapangyarihan at ang pakikisama ng banal na spirito sa aming gagawin buong maghapon, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, patuloy po kayong mataas, madakila, ang mga salita po ninyo ay magrema sa bawat isa na nakinig sa umagang ito. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at inihiling ko lamang po kung kayo po ay kung gusto nyo po ng makiisa po sa tulong na gaganapin sa family camp po ng BFC Taiwan sa February, kayo po ay makipagkontakan lang po kay Pastor Joel Paul Masaredo o kaya kay Pastora Never Masaredo. Kaya kung gusto nyo po makadalo, magbigay ng tulong, kayo po ay makipagkontakan sa kanila sa family camp po nila na gaganapin sa February po. Kaya isang magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin na nakinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Hallelujah.